Ganyan. Wala namang takot kasi nga sabi ko sa'yo, ay! Parang wala. Gulat lang! Para naman sa akin ang kaluluwa, di ba, sinasabi nila naman, ay! 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 Ano ba? Dami. Sabi ko, oh, ano yun? Parang nakakatakot naman. Pero yung itsura niya, masaya siyang sinasabi. Sabi ko, so na-curious ako lalo. So anong ibig sabihin? Ay! Ano ba? Hindi ako magagalit. Mag-a-adjust lang ako. Ganun lang ako. Hindi ka nagagalit. Magagalit ako pag, ay! Parang, yun, syempre naisip ko, oo nga, tama, dapat talaga, habang nabubuhay pa yung mga tao, gawin mo na yung best mo, sabihin mo na yun yung feelings mo, hindi yung biglang magkaaway tayo ngayon, tas di mo na ako pinansin, namatay. Wala Di ngayon, na, isip yun ko na, ngayon, diba? di ba? Parang sobrang, dapat sinabi ko sa'yo na ganito, ganyan, ganyan. Make time for your family, make time for your loved ones, habang nandito pa sila, kasi hindi na nila yun mafe-feel kapag nandyan na sila sa casket, sinisilip-silip mo na lang. This episode is presented by Hi! Hello po. Hi po! Hi, good afternoon po. I'm Lars. Sorry, opo. Kat po. Kapatid ako ni Mama. Ay, hello po. Oo, hindi siya makakapunta eh. Totoo ba? Oo, kaya parang ako na lang daw. Laro? Ako yung pinadala niya. Sabi niya ako na lang daw yung pumunta. Nag-reply ikaw din? Yes, ako. Nagsabi ako on the way, hindi mo nabasa? Nagsabi ako kanina eh. Baka busy kasi, ma. Tapos tinanong niyo yung schedule. Actually, sabi niya kasi, ako na lang daw yung pumunta dahil nagka-emergency. Oh, I see. Tayo na lang mag-interviewan. Okay lang yan. Ay, okay lang. No script naman kami today. Talaga? wala naka-ano. Oh, that's really nice. Actually, meron akong USB. Wait nga. Ito. Meron to eh, yung mga pag-uusapan, ganyan. Pinaayos na sa akin yan Sayang ni Mama naman. O. Ito. Kaya okay nga na to. eh. Yes, okay na yan. Sunod-sunod na yan. Lord, kapitan mo na ng lapis. Sige, tayong dalawa na lang. Ay, okay lang. What's your name? Kat. Kat. Nice to meet you. Naglagay ng ligab. Yung kanina doon eh, sabi pagpasok. Okay. Meron na yan? Okay lang yan, tayo na lang. Ay, go. Pero pwede mo siya tawagan kahit video para... Feeling ko kasi busy siya. Kaya nga eh. Actually, Tas tinatawagan ko maulan. rin siya. Sabi ko nga, kung nagsabi ba siya dito. Sabi niya okay na daw yun, basta may pinapunta. Okay lang. Okay okay Ako lang? naman. Okay lang. Kasi Buti naman. nagulat nga lang din ako kasi siya, nag-yes. Okay. Okay lang. Sige. Tayo na lang. Ay, thank you. Tayo na lang, Miss Kat. Ayan. So, kung Kapatid ka ni Mama. Oo, kapatid niya. kung ano na lang mapag-usapan namin, okay lang yun. Hindi, magkano ka na lang, Lars? Yung parang standard intro natin. Paano yung intro ready ko? Para kay Ma'am. Ano pangalan mo? Kat. Bea Kathleen Bersola, Kat Malaya. Hello, my waters! New day, new episode dahil ang guest natin today ay kapatid lamang ng nag-iisang prominent Filipino comedian, actor, talent manager, and of course, a social media digital personality, the one and only Mama. And we're sad kasi wala siya today, kaya naman, we are very much welcome and Kat, ano? Ano ba yan? Kat Malaya. Kat Malaya. Kat Malaya. Oh, may- Magkano kayo? Tawag dito, yung name ko kasi, screen name na siya. Magkapatid kami sa labas. Actually, ngayon lang ako magpapa-interview. oh my God, nakakahiya. So sabi niya kasi, para sayang din naman, ako na lang yung Na mag-front. kayo kasi mag-roll, kaya kasi hindi pa ni Lars, parang na-caught in the act naman si Lars masyado. At matagal ba to? Kasi may lakad din ako Sige, eh. sige. Yung sa USB, try mo na lang. Para yan na lang yung topic, since no script naman daw, sabi ni Mama Sorry Odge. yan, kasi intro ko, parang It's okay. Kat Malaya na lang. I-ano mo na lang. Kat Malaya siya. Sorry. Walang problema. Oo nga, ipe-play ko na lang agad. Okay.
Dahil ang guest natin today ay kapatid ni Ma'am the one and only Kat Malaya. Hi! Saan ba akong camera? Ito yung camera mo. Hi! First time ko pasensya na. Ayan, so dahil no script naman tayo today, Miss Kat, ayan, we just talk anything under the sun. So, Okay, i-play go. muna natin USB Ito kasi number 1 to ipi-play. Yes, ko. number Sorry. 1. Yung editing mo dito ha, yung boses ko, tanggalin na lang. Morgue. Yes! Ano sa tingin mo yung meron sa morgue? Anong naiisip mo when it comes to morgue? Ay, wow. Dapat ikaw. Si Mama Oj kasi, siya yung nagpaano niyan sa akin. Sabi niya yan na lang daw pag-usapan. Para Morgue? maiba. Kasi sobrang ano ng mga pinag-uusapan. I niya. think, Ibahin natin. morgue, parang ano, since ano na, Miss Q&A season na ha, syempre dapat we go beyond just the picture. So, morgue for me, syempre dyan na yung mga taong na, 'di ba? Wala na sila dito sa mundo. So, it reminded me na dapat as a tao, you always choose to forgive and to ask forgiveness sa mga taong nakakasalumuha mo kasi you don't know when is your final time here on earth. Na kapag nandiyan ka na sa morgue, wala ka nang magagawang iba. And also, you won't be able to ask forgiveness pa and you won't be able to forgive pa the people na nakagawa sa'yo ng masama. Ang ganda. Pang Miss Q&A. Diba? Miss Q&A. Alumna, hello. Sorry. So, Okay, Kat, yes. kahit tayo. Tatlo lang yung nandito na file. Ayun yung tatlong. yes, tatlo. Pero ikaw naman, when you see the word Morgue morgue. kasi for me parang yun nga, where people, dead people lives, parang ganon. So parang doon yung mga proseso ng mga pag-iembalsa mo and something. So parang para sa akin, siguro, tawag dito, seize the moment and yun, gawin mo yung iparamdam mo sa mga loved ones mo na mahal mo sila habang nabubuhay pa kasi maraming mga nagsisisi, di ba? Yes, and ako if I would be given a chance, gusto ko magkaroon ng business na funeral. Talaga? Funeral service. Kasi ang dami namamatay everyday. So, passive ko. Diba? Next photo. Ganda. Diba? Kasi ang dami namamatay. Ganyan. So, makikipag-tie up ka sa mga hospitals. Ganyan. And all. Yes, true. It's marketing. Ganon. Oh my gosh. May laman. pa-surprise siya. Actually, hindi ko rin alam na ganyan yung mga laman. Anyway, Laman. pag laman loob Laman siguro. loob. Parang paaswang na tayo. Parang paaswang na tayo dito. Mamamanalanggal na ako dito. Tiraran ba natin? Mama Osh, ba't ganyan po? Hindi, iran natin kasi syempre siya naman nagbigay niyan. So, alam niya yung ginagawa niya. Okay. Laman, as a tao, dapat mag-ingat tayo sa tawag ng laman. Ano ba? Yung mga tawag ng laman kasi ngayon yan yung mga nakakapagawa ng Nakakasira ng tukso, buhay. nakakasira ng pamilya. True. So, sabi nga natin, beyond the picture, ayan. Walang boto yan. Parang papares nga yung Hindi ko alam, ba't ganyan yung mga binigay ni Mama? Ano ba yan? Ano naman masasabi mo sa laman? Sa akin sa laman, papares talaga yun. Pares? Feeling ko Naman gutom si loob. Miss Kat. May pagkain ba tayo dyan? Bakit pagkain yung naisip ko sa part na to? Yung next video na siguro natin, no? My God. Kaluluwa. Anong peg ba ito? Mapapanood mo yung video na to. Kaluluwa. Para naman sa akin ang kaluluwa, 'di ba? Sinasabi nila na ay! 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 Ano ba? Oh. Ano ba 'yun? Ay! May ganun pala yun. Ano ba? My gosh! Kaluluwa, syempre 'di ba may afterlife, 'di ba? Yung buhay natin dito sa mundo hindi lang ito. Hindi lang talaga dito. So, more than the physical body, after
this life, yung kaluluwa natin, yun yung dapat nating i-hone, ganyan. Kasi, ano ba yun? Pinadala din sa akin eh. Ano yan? Tingnan mo. Tapos, So ngayon, hulaan mo na lang muna kung ano yung work ko. embalsamador. Hi, It's all a Ano yun? Ano nga? So, yeah, I'm an embalmer. So, I'm Bea Kathleen Bersola. Mas kilalang Kat Malaya sa social media. Oh, I see. So, I'm a licensed embalmer practitioner. Yes, ano yan? Hello, nice to meet you. meeting you. Anong gagawin natin today? It's a prank! Ano ba yan? Anong gagawin? Anong gagawin? Ano yun? Sorry, hello. Miss Kat, okay. nice to meet you. So, anong gagawin natin? Magdi-demo ba tayo today kung paano mag-embalsa mo? Hindi pa tayo ready mamatay, hindi ako nangunguha ah. Kaya nga eh, sabi ko, ano ba yung balsam? Anong gagawin today? Okay. Ay! Ayun na! Oh my God! Ano si Mama dyan? Hindi ko alam. Wala pa ng order! Oh! Ano ba? Wala ba? Hindi naka-schedule siya, hindi pa siya pwede. Oh my gosh, Miss Kat, hello! Hi! Anong pag-uusapan namin ni Miss Kat ngayon? Dahil no script, ikaw ang bahala. Hindi. Ito siya. Ano ba yan? Para naman kayong ano. Ito si Tordy, kaya pala walang script. Okay, so ito na ang start natin. Ako na to? Ikaw na yun. Ayan. Sino yung how do you feel now? Si Ate Kat ba? Siya ang tatanong. Ayan, how do you feel now, Lars, na nalaman mong embalmer ako? At frank lang lang. Kaya nga, grabe, sobrang nagulat ako. Para sa season ender, okay, magaling kayo doon. Okay, okay. So, bago ang lahat, bago ang chikahan namin ni Miss Kat Malaya, ayan, special ang episode natin today, my waters, dahil ang guest natin, Diyos ko, ginulat niya ako ng sobra. Isa lang naman siyang embalsamador. Let us all welcome Miss Kat Malaya! Hi, Miss Hi, Kat! Nice Hi to there. meet you! Nice to meet you. Ayan, so, kala ko talaga nung una, kapatid ka ni Mama. So, parang hala, ba't di siya ano? Pero kasi, nung sinabi mo na hindi siya makakarating, very game naman ako na tayo na lang yung mag-usap. Yeah, Kasi, thank you. syempre, di ba, bawat tao may story naman talaga. And hindi talaga nagkamali yung puso ko dahil meron talaga siyang story to share sa atin for this day's episode. Kaya naman, let's all welcome Miss Kat Malaya. And let's start na ng ating daldalan, you. Miss Kat. Yes, thank you. Okay, for let's go. welcoming. Ayan na naman. Ayan. So, ang ating first question, Miss Kat, blood is thicker than water sa loob ng morgue. Totoo ba? Totoo. So, blood is thicker talaga kasi mas malapot siya compare sa water na nagre-run. So, ano ba siya? Paano dinidrain? Umaagos ba talaga siya? Or talagang may tube lang na? Yeah, may tube. Tapos ano siya, bali mag-raise ka ng artery at saka ng vein. So, sa artery, pinupush yung formalin solution and then sa vein naman siya nag-way out. So, parang artery, lalagay yung formalin. Yes. Tapos lalabas, ano? Yes, sa Okay. vein. So, lights on or lights off habang nag-embalsa mo? Siyempre, lights unti. Can you describe ang anong amoy sa loob ng ng morgue? Something like amoy ospital. Alam mo yung parang ma-alcohol, ma-sondrox, parang ganon. Pero minsan malansa. Kasi pag nag-e-embalm, may mga fluids na nagli-leak, ganyan. So, may mga malansa na part. Tapos kapag autopsy cases, binubuksan. So, yun, ganon siya. So, ikaw ba, naghuhugas ka ba ng kamay bago kumain? Paano kung naamoy mo pa rin yung dugo sa kamay mo?
hindi mo talaga maamoy yung Kasi dugo may sa... gloves. Yes, may mga gloves. So, kami naman, triple gloves naman kami. Kasi nga, para pag nabuta, secure pa rin kahit paano. So, walang amoy blood. So, is there a chance ba nakakain ka sa karinderya na katabi ng morgue? Yes naman. Kumakain naman kami kahit naman sa labas ng morgue, kumakain, ganyan. Wala naman masyadong Lagi talagang sinisecure ko na naka-gloves. Pati mga kasama ko, mag-gloves kayo before handling, dead body. So, ang tawag sa patay na tao is cadaver? Yes. Okay. Pero kasi nung bata ako, syempre as a bata, di ba? Meron kang mga times na parang yung mga laman loob daw, tinatapon, ganyan. Ngayon, hindi na. Actually, before, way back pa, yun talaga yung process. Tinatanggal yung internal organs, nililibing sa ibang libingan. Like, parang mauuna siyang ilibing kasi siya yung nagkakos ng decomposition. Pero yung process kasi, nag-innovate naman. So, naging, na lang, via artery and vein na lang. Oo, yun na. So, nandun lang siya. It stays Yes. inside the body. Okay, next question tayo. Moderate? Easy moderate. Ano to? Factor round. Ay, ito ay magandang tanong to, ha. Ano ang pinaka-misconception or maling akala ng mga tao tungkol sa mga embalsamador? Misconceptions tungkol sa amin na kami, loner, na introvert, ganyan. Tapos na parang yun lang naman usually yung mga misconceptions sa amin. Tsaka na parang hindi kami kayang makisama or makibagay sa mga tao. Yun, parang Yes, and ganun. I'm just curious, Miss Kat. Kasi syempre, di ba, parang when you were a child ba, ito na ba yung dream mo? Or paano ka nag-end up in this career path? Actually, talaga parang feeling ko, purpose ko siya. Kasi, high school, di ba, usually, karamihan ng kaklase ko, alam na nila kung ano yung gusto nilang gawin sa future. Like, alam na nila kung anong gusto nilang trabaho. So, alam nila kung anong course yung mga kukunin nila. Sa amin, sa bahay namin, hindi usong mapag-usapan yung ganyan. So, ako, parang, ano nga bang kukunin ko? Anong magiging work ko? Ganyan. Parang naisip ko mag-doktor, naisip ko maging pumasok ng PNPA, mga ganyan. Like, professional talaga ng mga Hanggang sa, nung nandun na kami ng mama ko sa bahay, anong kukunin kong course? Yung mga kaklase ko, accounting na yung kukunin nila, ganito, ganyan. Tapos ako wala akong naiisip. Sabi niya, ikaw, ano bang gusto mo? Tapos, out of nowhere, lumabas yung, may lumabas sa TV na embalsamador, malaki ang sahod sa abroad, in demand, ganito, ganyan. Ayan ang kukunin ko, ayan ang course na kukunin ko. Tapos sabi niya, hala, nababaliw ka na, ganyan. Tapos sabi ko po, gusto ko kasi talagang maging doktor nga. So, naisip ko naman dahil panganay, yung mga panahon noon. Mahirap ang Oo, buhay. mahirap yung buhay. Sabihin mo na lang, gusto ko nang tumulong agad sa family, ganyan. Hindi na ako mag-aaral kasi ang tagal. Hanggang sa, ang nangyari, parang hindi na nga ako nag-doktor, naisip ko na yon, medical course din. Sabi ko, medical course din yan. Yan na lang yung kukunin ko talaga, ganyan, ganyan. Sabi niya, ewan ko sa'yo, ganyan. Parang second year or third year high school pa lang ako noon. Pagdating ko ng fourth year, yung may mga exam na titignan kung saan ka magaling. Yes, yung anong tawag doon? Basta yun. And not yun not? Parang not Oo. yata. So, hindi ako pumapasok pag ayun yung gagawin. Mag-exam na daw. Hindi ako sumasama. Di ba parang lahat ng estudyante yan na fourth year. Hindi ako sumasama. Sabi ni mama, bakit hindi ka nag-exam? Sabi ko, mag-embalmer nga ako. Hindi nga ako kukuha ng ganyan. Sabi niya, hindi ko alam sa'yo. Bata ka, ganyan, ganyan. Hanggang sa nag-work na lang ako nung after ng high school. Tapos, na-realize ko na gusto ko na talaga mag-schooling ng embalming. May mga tumulong sa akin, mga tita ni Papa, ganyan, mga kamag-anak. So, hindi naman ganun kalaki, pero nung way back, 2012 kasi ako nagka-license So, nung time na yon 30,000 yung pang-aral. Like, 30,000, nung 2012 yun. So, ang laki talaga. Laki nga. Nung nag-schooling na ako, dun ko nalaman na parang gusto ko talaga to. Pero before that pala, third year high school, nanonood na ako sa morgue. Parang, na-hospital yung lola ko, tapos pag pauwi ako yung nagbabantay, panganay na apo. So, pag pauwi ako, nadadaanan ko lagi yung funeral. Tapos isang beses, dumaan ako, sabi ko, well, paano po ba maging embalsamador? Sabi nila, ha? Sino mag-embalsamador? Sabi ko, ako po. Like, 16 years old ako noon. Wow. Tapos sabi nila, ikaw sigurado ka? Sabi ko, opo. Sabi niya, o sige, kung sigurado ka, sumama ka dito, ganyan.
tinur ako dun sa buong funeral homes. Ito yung mga chapels, ito yung morgue, ito yung freezer, ganito, ganyan. Ito yung mga sasakyan na ginagamit. Tapos, chika-chika kami nung How do you isang feel member. nung nakita mo? Sobrang excited ko, Miss Lars. Sobra talagang excited. Sabi ko, grabe, ganito pala yung itsura ng morgue, ganito pala yung freezer, ganyan. Umuwi ako. Pagdating ko sa bahay namin, sabi nila, kanina ka pa pauwi, bakit ngayon ka lang dumating? Ma, sobrang saya ko. Sabi, bakit? Dumaan ako dun sa sa funeral homes. Anong ginawa mo dun? Tinur ako kung paano mag-i-embalmer, ganyan. Tapos sabi nila, sira ulo ka na talagang bata ka. Eh, syempre, yung mga old school na magulang, mamaya kung anong gawin sa'yo, ganyan, mamaya kidnapping ka na. Sabi nila, mamaya, ipasok ko na lang doon sa freezer hindi ka na makita, ganyan. Sabi ko, ang OA talaga ng mga tao na to. Sabi ko, hindi, ito na nga, safe Tas sobrang saya So, happy ka naman sa napili mong career? Yes, sobrang happy. For how many years ka na nag-embalmer? So, yung total practice, around 7 years siguro. Pero yung license ko since 2012. Ay, wow. Yes. Dito sa company na pinapasukan ko, 2 years na rin ako mahigit. And then, parang dito ko talaga finally na-realize na this is my purpose. Parang calling talaga siya. Kasi nagkaroon ng maraming alignment Like, nabuntis ako, galing ako sa funeral homes, tapos nabuntis ako, nag-work ako sa iba. After kong mabuntis, nung nanganak na ako, ilang months, nag-schooling pa ako ng VA, tapos kung san-san pa ako You're trying ng ibang Yes. Tapos, yung company na to, pangarap ko siya nung 2012 pa, kasi isa siya sa mga big time na funeral homes way back. Nakakausap ko yung supervisor sa isang branch. Sabi ko, nung nag-a-apply na ako ng VA, so sending na talaga ako kasi nga gumraduate na si girl, ganyan. Tapos biglang nag-post yung yung supervisor from other branch na hiring embalmer sa ganitong company. Sabi ko, wait lang. Parang para dito talaga ako. So, yung company nag-message na ako. gusto mo. Oo, nag-message ako, sir, pwede ba ako dyan? Sabi niya, oo, pwede, ganyan. Tapos, mapupunta pa ako sa Makati branch. Sabi ko, gusto ko Makati branch kasi yun yung nakikita mo sa EDSA, ganyan. Ang ganda talaga. Tapos sabi nila, hindi pwede dito kasi puno yung embalmer. Gusto mo sa sukat. Doon sa sukat, mag-isa lang ako. Wala akong ka-turnover. So, open yung overtime, ganyan. Sabi ko, grabe, ang sarap ng buhay. Kasi wala kang kalaban kung kailan- Yes, totoo. Gawa ka lang ng gawa ng pera, no? Oo, tsaka, isa pa, yung tawag dito, pag nandun ka kasi pag nasa work, di ba? Isa sa mga pinaka-toxic, yung turnover. Yung pag maraming hinahanap yung ka-turnover mo, pag maraming gusto, tapos hindi pa makausap ng maayos. Di ba? Maraming mga ganyan sa sa trabaho Hindi mo siya makausap ng maayos. So, nagkakaroon ng bulong-bulong, like sumbungan and everything, na pwede mo naman, sis, sunod, ayusin mo naman yung embal mo, mga ganyan, di ba? So, sabi ko, grabe, ang stress-free ng na to. Ng career, Ng environment. Oh my gosh, Yes. yung parang iniisip mo na, ayoko dyan sa environment na yan, pero sa ibang tao, like sa mga tao Sa akin. katulad mo, ito yung pinangarap kong work, ito yung gusto kong Yes. trabaho talaga. Diba? So, next question naman, nangyari na ba yung maling bangka yung napunta sa ibang pamilya? Actually, hindi natawa. Na para bang. So, may mga instances talaga na pwedeng magkamali. Pero as much as we can, nilalagyan talaga namin ng label. Yung mga casket, ganyan. Kung sino yung pangalan ng cadaver. May mga name tags naman sila. Paano kunyari, di ba, di natin masasabi, like yung iba, from accident yung kinamatay nila, di ba? So, parang, what if very crash talaga, like the head, ganyan? So, paano nyo ginagawa? Kami namang embalmer, meron naman kaming power to decide kung pwede pa siyang iburol or hindi na. Kung advisable ba. Kasi, syempre, ang patay kasi, pag namatay yung family, yung loved ones mo, tas tinignan mo siya sa burol, yun yung last memory picture na maaalala mo di ba? Hindi naman yung mga nangyari talaga, kundi yung makikita mo dun sa casket. So, para sa amin, kung hindi na talaga siya appealing, kung hindi na siya maayos tignan, as much as possible, close casket na lang. O kaya, cremate, ganyan. Yes, ganyan. So, pag kinikremate, ini-embalm pa rin? Hindi na? Lahat ng binuburol, ine-embalsa mo. Oh, okay. So, pero pag diretso cremate, hindi hindi na. Pero pwede mong paayusan, like, papasuotan ng damit na gusto niya, or
papaayos mo yung face, ganyan, pwede. Okay. So, nangyari na rin ba sa mga cases mo na yung bangkay wala talagang pumuntang pamilya ever? Meron talagang ganun. Yung iba, unclaimed. Like, kasi mga napulot, ganyan, namatay sa kalsada and everything, walang nag-claim. Meron naman ako isang family na na-embalm before. Hindi sila nagburol. Gumamit sila ng embalming room, nakaburol yung patay, pero walang viewing sa ibang tao. Public? Oo. Sila lang? Sila lang. And Tatlo then, lang nilibing sila. na? Oo, ganun. Hindi ko alam kung bakit ganun yung ano. Iba-iba rin talaga yung Oo. ano, no? Tsaka, di ba sa ibang bansa nga, 1 day lang. Sa Philippines, ang haba ng mga seremonya. So, extend natin kasi uuwi sila ganito, sila ganyan. Pero is there an instance na yung, kunyari, nasa morgue yung patay, tapos dumating yung pamilya, tapos nag-iiyakan sila, naiyak ka na rin, gano'n? Oo. Before, sobrang empath. Alam mo yun, yung parang Na- habang nag-iiyakan sila, na-absorb mo sila? si sis umiiyak Oo, din. oo. Ganyan-ganyan ako. So, parang, before, yun nga yung nangyayari sa akin. Sobrang parang na-absorb ko yung mga nangyayari sa kanila. And even pag may mga baby na matay, iyak nang iyak yung parents, ganyan. Ginagawa ko, lumalabas ako before. Tapos, ngayon, na-realize ko na parang, hey, hindi mo kwento to. Kwento nila yan. Hindi mo kailangan i-absorb. Hindi mo kailangan i-feel lahat ng nafe-feel ng mga tao kasi mabibigatan ka. So, kailangan maging, Hard-hearted. Ganon. Ganyan yung atake. So, ano naman masasabi mo? Yun nga, katulad nung sinabi ko kanina na meron ako napapanood na mga embalsamador na ginagamit nila yung ginagawa nila for the views. Like, syempre, may mga nakikitang parts ng katawan ng mga ibang cadaver na ganyan. So, ikaw, what's your stand? Wait, baka makancel tayo, sis. Hindi naman. Joke lang. Pero para sa akin kasi, meron kasing Data Privacy Act, di ba? So, as much as we can, hindi tayo dapat nagpapakita ng mga ganyang klase. Like, kasi para kang doktor na nag-oopera eh. Tapos, i-video mo para sa public. Para saan? For the views. Sa So, akin, very no-no. Sa akin, no. Sinubukan ko siya once, twice. Parang paa, ganyan. Tapos harot lang, ganyan. Tapos isang beses naman yung dito lang. Hindi ko talaga kaya. Hindi ko na siya inulit. So, sa akin, magsawa na lang sila sa mukha ko. Saka Ganun. parang sobrang disrespectful ng ganon na, what if kamag-anak ko yan? Yes, Tapos lagi- ginaganyan mo, binivideo mo, di ba? Yun kasi talaga yung para sa akin eh. Lagi kong, yung bang wear You my put- shoes and yes. you know what it feels. Yeah, Parang oo. ganyan. So, lagi ko iniisip, paano ko pag kamag-anak ko? Tapos ganyan, diba? tinatanggalan nila ng damit, tinatanggalan nila ng kumot, hindi ko gusto. So, I won't do it. Okay. So, Parang ano, astrologer. Nakalimutan ko kung anong title, kung ano siya. Pero sabi niya, ang galing no, ang dami mong dala. Sabi ko, anong dala? oh my gosh! Hoy, alam mo, very kasi ako, like very, nakakaramdam din ako, nakakita rin ako. So, parang pag feeling ko match yung energy natin dalawa eh. Feeling ko. Kaya tingnan mo pagdating mo kanina, sabi ko, sige kami na lang mag-uusap kahit, Kaya nga, di ba, yung gano'n. feeling ko mo off ka eh. Hindi. No, natatakot ako. Hindi, pero pagdating niya, kanina, sabi ko, ay, okay lang. Sige, kami na lang mag-uusap. Siya na lang interview ko. Kasi parang yung energy ko, may na-feel na, ay, meron akong may makukuha akong something dito. Parang ganun. Tapos, Okay, ano pati sabi ako niya, tuloy marami, kinilabutan. kinilabutan ka rin, di ba? So, nung sinabi niya, marami kang dala. Sabi niya, ang galing no, ang dami mong dala. Sabi ko, anong dala? Eh ako, hindi ako nakakita. Pero feeling ko nakakaramdam ako. Nakakaramdam? Oo, parang dinadisregard ko lang siya lagi. So sabi niya, dami mong dala. So, ang galing. Sabi ko, anong dala? Mga spirits, mga souls. Kasama mo silang lahat. Ang dami, sobrang dami. Sabi ko, ano yun? Parang nakakatakot naman. Pero yung itsura niya, masaya siyang sinasabi. Sabi ko, so na-curious ako lalo. So anong ibig sabihin? Ano ba? Sabi ko, so anong ibig sabihin nun? Sabi niya sa akin, dahil okay yung ginagawa mo sa kanila, nireregaluhan ka nila ng youthfulness. Usefulness. Youthfulness. Sabi niya, kaya ka jolly. Yes, kaya sasabihin ko nga sana, na bubbly ka siguro. Oo, Ganon. ganyan. So, yun siguro. Sabi niya, yun yung gift. Kaya, ganyan yung itsura mo. Kaya hindi ka masyadong matanda sa age mo, ganyan. Oo. Ang galing, ang saya. Buti na lang pumunta ka dito. Kasi ganyan yung mga topic na Ganyan yung peg mo. Yes, invested talaga ako dyan. Lalo na if you know, Elizabeth Oropesa, napapanood mo,
if may time ka, panoorin mo siya sa sa TikTok. Tingnan ko. So, yung mga pinaano niya is yung mga astral travel, ganyan, Yeah. yung tungkol sa other Entities, universe, yung mga entities 5D, na 4D. Ganon. So, yun. Next question tayo sa mga hard part. Kaya pala sabi ko, okay lang kahit wala si Momo, dalawa lang mag-usap. Kasi nga parang meron pala akong na-sense na ano sa'yo. Connection. Siguro. Oo. Pagdating mo pala. Ang gusto nga nila galitin ka eh. Sabi ko, paano? Ang Hindi tagal ako niya parang hindi magagalit. siya nagagalit. Hindi ako magagalit. Mag-a-adjust lang ako. Ganun lang Parang ako. hindi ka nagagalit. Magagalit ako pag, ay! Doon sa mga Magagalit lang ako pag wala ka na. Ano ba naman yan? Oo. Hindi, joke lang. So ito yung natin, hard questions natin, third round. So nakapag-imbalsa mo ka na ba ng kamag-anak? Nakapag-embalm ako ng, kamag-anak, pamangkin ko. Like, bagong panganak. Oh. So, ako yung nag-push na mag-embalm kasi gusto ko yung gawa ko. I mean, nalulungkot ako kasi nawalan kami ng kamag-anak. Pero, gusto ko kasi yung makikita ko gusto ko. So, ganun din ginagawa ko sa ibang cadaver. Parang pinifeel ko na kamag-anak ko to. So, kapag binurol ko to, kailangan gusto ko yung itsura niya. Yung kamag-anak niya na natutuwa pa rin, na parang, ay, Yes! peaceful siyang Masaya siyang namatay. Ganon. Huy, ako yung nagpangiti dyan. Correct. Diba? Kasi ganun yan. Ako personally, ano ba yan? Parang relate na. Pag pumupunta ako ng patay, ay, nahirapan ko siya. Kasi yung sunod, ay, okay na siya. Ganun ako. Pag tumitingin ako ng bangkay, ay, nahirapan to siya. Ay, okay na siya. Kasi yung aliwala sa face nila, dun mo Yes. siya makikita di ba? Pero ang secret kasi, Bulak. nasa amin. Oo nga daw. Nasa embalmer. Kasi, maraming mga embalmers na, Basta lang. Yes. Kasi alam mo, naniniwala ko na, hindi siguro nila talaga purpose. Baka kailangan lang nila ng trabaho, kaya nila ginagawa. Ganun siguro. Kaya, hindi na nila gaanong ini-effortan, di ba? Parang, trabaho to eh. Gagawin ko yung trabaho ko. Pero hindi nila ginagawa yung best nila para ma-present ng mas maayos. Kasi meron pang mas magaling na pwede kang magawa. Meron ding mga funeral homes na sobrang baba naman ng pasahod. Kaya parang kahit gusto nila yung ginagawa nila, okay na yan. Hindi naman madadagdagan yung sahod ko Hindi naman Parang worth it, ganun. So, para sa akin naman, ginagawa ko palagi. Sinasabi ko sa sarili ko, trabaho ko to, gagawin ko yung best ko, kasi pag ginagawa mo yung best mo at saka yung gusto mo, money will come to you easily. 'Di ba? Kaya yun, marami kaming tip. Correct. Tsaka yun yung hindi nagigets ng tao sa laro ng life. Yes! Diba? When you do what you should do, nang hindi ka nagrereklamo, hindi ka negative, yes, it will come back. It will come back. Yes. Kasi the more na ikaw, hindi mo mahal yung ginagawa mo, hindi mo gusto yung ginagawa mo, the more na nagkakanda pesti-pesti yung buhay mo at yung work mo. Diba? But when you embrace what you do, now, sige na nga, hindi ko naman deserve tong ganito nangyayari, pero sige na kasi mahal ko naman tong ginagawa. Eventually, it will flourish. I mean, kasi kailangan ko to di ba? Kahit Oo, hindi mo ito yung gusto yung dream trabaho ko mo. diba? Or Na kahit hindi mo gusto yung trabaho mo. For example, fast food crew. Hindi naman lahat nangarap na maging fast food crew, pero kailangan nila yon para makapag-aral sila kasi yun yung nag-a-adjust ng oras. So, kung nandun ka, nguminti ka na. Diba? Tapos, Sayang naman. hindi mo alam na yung ginagawa mo pala, nakikita ng manager, o promote Yes. ka na, be. O. Exactly. Diba? Ganon. Parang, you just do what you have to do. And Yes. then, yung universe na yung magbabalik sa'yo kung ano yung deserve mo, diba? Ganyan. So, meron bang mga chances na, kunyari, kilala mo siya bago siya pumanaw, tapos ikaw yung naging basa mo sa kanya? Well, parang wala pa naman Wala akong pa. ganun. Pero retouch. I do retouch kasi sa mga family ng friends. Before, nag-volunteer lang ako sa mga kamag-anak ng kaibigan ko. Like, halimbawa, mother, father nila, lolo, lola, ganyan. Kasi close ko. Kung gusto niyo ng retouch, pwede ko kayong tulungan, ganyan. Pero ngayon kasi, ang dami na nila nagpapa-retouch dahil nga siguro dun sa mga ibang podcast na na-interview ako, ganyan. So, dami na nagpapa-retouch. Meron na siyang energy exchange. Oo, correct. Ganyan. So, anong karaniwang sakit or accident ba or sakit yung mga naimbalsa mo? Mas marami talaga old age.
Yung mga tumanda Matatanda na, nag-organ failure, tapos mga heart attack, ganyan. So sa tingin mo, yung pinakamahirap na pwedeng maging trabaho bilang embalsamador? Ano yung pinakamahirap sa part ng work? Siguro yung... Actually, yung pag-embalsa mo itself, mahirap eh. Kasi medyo mabigat siyang trabaho. May mga buhat, may mga magtutusok ka, tapos matigas, mga ganyan. So, mahirap siya. Pero feeling ko, mas mahirap yung emotionally eh. Kasi ang client namin, hindi lang yung patay itself eh. Hindi lang yung cadaver itself, pati yung family. 'Di ba? Unlike sa office, ang client lang nila, yung Isa family. lang, parang ganon. Kami, kliyente namin, asikasuhin mo to, tapos syempre, ipepresent mo. Yung reaction nila, kung anong magiging ano. So yun, medyo mahirap sa amin yung emotionally kasi minsan may nagsabi, pangit! Sabi niya. Pero yun pala, hindi niya lang gusto yung Makeup, shade ng lipstick. Nung Oo. pinalitan nyo, Ayun, proud Okay na. na. Gusto niya na. so parang, there comes a time ba na parang, siyempre, nagaganyan-ganyan ka na. Nagde-drain-drain ka na. Parang may sumagi ba sa isip mo na one day, ako naman yung gagantuhin, ganyan. Oo, meron naman. Meron talaga. So, parang, yun nga, magkakaroon ka talaga ng realization eh, no? Para pag namatay na ako, tapos ako yung embalsa mo eh. Minsan nag-iisip ka pa, sino mag-embalsa mo sa akin? Or magpapa-embalsa mo ba ako? Mga ganyan. Ganyan. Kasi katulad ng iba kong ka-work, taga-province. Sabi ko, kuya, pag namatay ka, anong gusto mo? Dadalahin ka doon ng buo. Ganyan kasi, Oo, parang yung usapan, dadala ng diba? buong patay or cremated na, dito ibubuhay. Ganyan. Sabi niya, hindi ako mag-ano dito. May blip ba to? Meron naman, sabi naman. Sabi niya, hindi ako magpapa-embalsa mo, makita mo pa yung titi ko. Ay, ganon. Mga ganon, syempre, alam mo yung, ako kasi, as embalmer, hindi ako katulad ng iba na puro malungkot. Alam mo yung, ang lungkot na nga nung namatayan, ang lungkot pa nung tugtog mo dyan sa video mo, ang lungkot pa nung mga ganap nyo dyan, pati kwento nilang malungkot, ikukwento mo pa. So, feeling ko, nag-spread ka kasi ng sadness, ng negativities. Parang ganyan siya for me. I have, another question. So, being an embalmer, naiba ba yung perspective mo about death? Sobra. Sobrang naiba. Kasi, Share mo nga, paano? Paano siya kasi doon naiba? ka makakita ng iba't ibang reaksyon ng family ng namatayan eh. May namatayan na, sorry, kasi hindi ko nasabi sa'yo na mahal kita. Ganyan, ganyan. Alam mo yung parang, yan, tama ka kasi. Oo, regrets. Di ba? Na parang, yun, syempre naisip ko, oo nga, tama, dapat talaga, habang nabubuhay pa yung mga tao, gawin mo na yung best mo, sabihin mo na yun yung feelings mo, hindi yung biglang magkaaway tayo ngayon, tas di mo na ako pinansin, namatay. Wala Di ngayon, na, isip yun ko na, ngayon, diba? di ba? Parang sobrang, dapat sinabi ko sa'yo na ganito, ganyan, ganyan. So, para sa akin, malaking factor talaga yung pagiging embalmer sa naging buhay ko ngayon. Kasi yun nga, natuto kong i-cherish yung family ko, yung baby ko, yung mama ko, papa ko, ganyan. So, parang mas minamahal ko na sila, mas binibigyan ko ng time. Kasi doon ko nga nakikita na parang nasa abroad lahat ng family, namatay. Ngayon lang nag-uwian. Parang sabi ko, parang kawawa naman. Sayang naman na sana nag-uwian kayo ng buhay pa. Yung mga ganyan. Kung kailan namamatay yung mga tao, saka nagli-live yung mga family. Saka may oras para makipaglamay. Na ang dami naman nating oras nung nabubuhay, why not gawin natin? So parang, yan yung mga natutunan ko na make time for your family, make time for your loved ones habang nandito pa sila. Kasi hindi na nila yun mafe-feel kapag nandyan na sila sa casket, sinisilip-silip mo na lang. Are you afraid to die? No. Kasi sabi ko nga, ginagawa ko yung lahat ng nakakapagpa-happy sa akin, ginagawa ko yung best ko everyday. So parang okay lang kahit mawala na ako, kahit mamatay na ako pag nag-drive, parang ganon, okay lang sa akin. So anong message mo dun sa, katulad nun, syempre ikaw at a very young age, di ba? Parang na-question ka sa career path na gusto mong kunin. So syempre, for sure, merong mga makakapanood sa atin na mga at the same age nung time na yon na na-experience mo yung ganon. Anong masasabi mo sa kanila to pursue kung ano talaga yung gusto nilang career path na i-take? Kahit very weird or very impossible siya for others. Naniniwala ako na kapag ginagawa mo yung gusto mo talaga, pag passionate ka dun sa isang bagay, push mo. Kasi kapag passionate ka, mas gagawin mo yung best mo, mas ilalabas mo lahat ng talent mo, ibibigay mo talaga dun. So parang
yun nga, money will come to you easily. Kapag ginagawa mo yung best mo sa isang, sa isang bagay. Yes, 'di ba? So, walang imposibleng trabaho kung ano man yung parang don't feel invalidated kung feeling nyo ganito yung career path na gusto nyo pero very unusual siya sa mata ng iba. Go pursue it, go push nyo lang 'yan kasi 'di ba? Kasi gagawin mo isang bagay pero hindi mo naman gusto, hindi naman Yes. talaga yun yung desire ng Heart heart mo, mo, 'di ba? ang So hirap. hindi ka rin magsasucceed. So go follow your heart, ganon. Yes, oo. So kung halimbawa hindi mo naman kaya na gawin talaga yung passion mo, mahalin mo na lang kung ano yung binigay sa'yo ngayon. Kasi yun nga, laging madali lang, dati kasi parang nag-chase ako ng pera. Alam mo yun, yung parang dito ako sa mas malaking sahod. Ayoko dyan, parang ganyan. Pero ngayon, parang sabi ko, hindi naman pala kailangan talaga ng maraming pera. Tools lang pala siya para mabuhay. Parang ang ang tunay na buhay, yung how you express your love sa mga taong mahal mo and what makes you happy. You just have enough and then kahit hindi too much, 'di ba? As long as you Yes. live, ganyan, 'di ba? But it's not a bad thing naman to aim for something, Yes, of 'di ba? course. But you know, yung enjoy what you have while working for what you want. Yes, Parang ganon, oo. 'di ba? So yun yung dapat mantra natin as tao 'di ba? Meron yung sa Japanese culture, ikigai yung Ikigai. tawag. So, yung ikigai, siya, ginagawa mo yung purpose mo, ginagawa mo yung gusto mo, hindi ka kumikita ng ganun kalaki, pero nabubuhay ka. So, ganyan siya, ikigai. Yeah, so alam mo, every episode kasi ng With Lars, meron ako mga realizations. And today's realization, Miss Kat, alam mo, Ano? kasi very particular ako, kaya pag nasa salon, ganyan, meron lang taong gumagawa sa akin. Okay. Oh, ito lang sa buhok ko. Pag i-balsamuin ako, ikaw na lang. Charot lang, knock on wood, ano ba? Pero if ever, Sige, Diba? papakitaan na lang kita ng mga ginawa ko. ayan, so ang honest feelings for today is, actually at first, nagulat ako kasi wala si Mama. Pero, napalitan naman yun na, okay kapatid, so may matutunan ako from her kung ano ba talaga si Mama. Ganyan. So, I wanted to also have an interview with Miss Kat, di ba? So, yung takot naman, siguro wala naman takot, siguro mga 2 over 10, ganyan. Wala naman takot kasi nga sabi ko sa'yo, Parang wala. gulat lang! Kasi open ako sa mga ganitong topic, as in, yung mga medyo creepy, ganyan, medyo out of this world na mga chikahan, ganyan. So, thank you for today. Thank you so much. Parang isa to sa mga very special episode. Walang keme, as in, na-happy ako na Ako din, I'm so I happy. get to talk with you, Miss Kat. Actually, may mga iba ring mga invites sa akin sa interview, pero parang hindi ko talaga feel. Si Kap yung nag-message sa akin. Sabi ko, sino kayo? Ito, mamay scam. May mga Oo. ganyan kayo, di ba? Hindi, marami siyang followers, tsaka masaya siya. Sige, go natin. Tsaka, ikaw. Oh, thank you so Pinapanood ko much. yung mga episodes mo. Ayan, so Sa'yo. maraming salamat, Miss Thank you Kat. so Grabe much. kakaiba at sobrang dami nating nalaman sa trabaho ng isang investigator. Pa-NBI na, sis. Woo! Grabe kayo today! Maraming salamat, Miss Kat Malaya. And grabe, kakaiba at sobrang dami nating nalaman sa trabaho ng isang embalsamador. Kaya naman ngayon, pwede ko nang sabihin, now I know. Ayun. Oh, thank you so much. Ang saya. Surprise. Oo, surprise episode. And aliw. So, mamaya, after this, magsustock ako ng mga mo. Sige, go. ng mga video mo. Kasi na curious ako.